Huwag kayong magtatawag ng mga kaluluwa, lalo na kung wala naman kayong balak silang kausapin. Story time. Meron kaming kabarkada na mahilig manakot. Pero biglang tumigil yung katatakutan nung bigla na lang hindi nagparamdam yung kaibigan naming si Erica. Siya yung kaibigan naming malakas yung boses at laging nagbibiro. Siya rin yung mahilig manakot sa grupo. Ako nga pala si Buji at mahilig ako mag-story time. Kung di nyo pa ako fina-follow, i-follow nyo na ako. Isang gabi, habang naglalakad kaming mga magkakaibigan, biglang kwento sa amin ni Erica na yung katabing kalsada daw ng tinitirhan namin, tapunan daw ng bangkay. Hindi raw malayong mangyari na kung saan kami nakatira ngayon, dating tapunan din. Nakakatakot isipin na yung bahay mo pala, merong nakalibing na bangkay. Sinabi namin kay Erica na tigilan na niya yung pananakot. Hindi na siya nakakatuwa. Tapos bigla siyang sumigaw, "Sa mga hindi matahimik na kaluluwa dyan, magparamdam kayo." Nagtakbuhan kaming magkakaibigan. Sumigaw ulit siya, "Magpakita kayo sa amin, tutulungan namin kayo." Nagjo-joke lang si Erica at nagtakbuhan kami papunta sa mga bahay namin. Hindi namin nagustuhan yung ginawa niya, kaya pinagsabihan namin siya. Lumipas ang ilang araw, ilang linggo, hindi nagparamdam si Erica. Siguro nagtampo siya dahil pinagsabihan namin siya, kaya pinuntahan namin siya sa bahay niya para kamustahin. Ang sabi ng nanay niya, bumalik na lang daw kami sa ibang araw dahil may kakaibang nangyari kay Erica. Nagparamdam kaya sa kanya yung mga kaluluwang tinawag niya? Pagkalipas ng ilang buwan, biglang nagparamdam si Erica. Kailangan daw naming malaman kung ano ang nangyari sa kanya. Nagulat kaming lahat. Kaya pala nawala si Erica dahil nagparetoke siya ng ilong. Nahihiya raw siya magpakita sa amin dahil namamaga yung mukha niya. Matangos na ang ilong ni Erica ngayon. Akala namin nasapian siya o ginambala ng mga kaluluwang tinawag niya. Mas maganda na si Erica ngayon. At hindi na rin siya nananakot.